Yahawa, siya Yahawasay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa. Bawa kwartawab, Aba Yahawa. Bawa kwartawab, Aba Yahawa. Kal halal hawad, Aba Yahawa alhayam. Kal halal hawad, Aba Yahawa alayam. Bahasa masyayak Yahawasay. Bahasam masyayak Yahawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasam raw kakadas. Kwam yasyarala Elda Oper Maharlika, Philippines. Kwam rasyarala Elda Omer Maharlika, Philippines. Tawada Aba Yahawa. Tawada, Aba Yahawa. Yaman. Happy weekly Sabbath sa lahat ng mga remnant Hebrew Israelite nga nagkalat sa apat na sulok ng mundo. Ngayon, diretso tayo. Wala muna tayong batiin. Dadami ang mga bati. So, nandito tayo sa patuloy nating pinag-aralan, talakayin ang Second Book of Enoch, chapters 43 and 46 will be our study. Ang ikalawang aklat ni Enoch, kabanata 43 at 46 ang ating pag-aralan. Wala tayong nilaktawan na chapter. At least, pag masundan ninyo ang mga preaching na ito sa series na Book of Enoch, para na rin kayong nagbasa ng Bible na Enoch. Book of Enoch. Bible. Kasi ang Book of Enoch kasama sa Bible yan. Sa original Bible. At sinama rin sa Ethiopian Bible. Sa Bible ng Vatican na kinanonize ng Vatican Canon Law ay wala. Di nila sinama. Kasi mabibisto sila. Mabibisto yung tatay nila ang fallen angel. Eh, siyempre, dipinsahan lang tatay nila eh. That's why, encourage ang lahat ng mga tao, huwag kayong magbasa ng Book of Enoch para hindi malaman namin ang tatay ninyo na mga fallen angel, na mga satanas. Hindi lang isang satanas, maraming satanas. Pero ang pinakapinuno nila ay si Samael. Si Samael na tinawag Satanel o Satan. Sa Tagalog, Satanasil. Nilikha sa pangalawang araw ang lahat ng mga anghel, pero unang nag-isip sa kanyang sarili na pantayan niyang katastaasan, yun ang binagsak si Samael. Biro mo sa isip pa lang niya, nag-isip na siya na gusto kong pantayan ang supremo, ang kataas-taasan. Alam ni Aba Yahawa, alam niya ang mga damdamin, pag-iisip ng mga anghel, binagsak. Dami silang binagsak. Yun ang unang pagbagsak ng mga fallen angel. Pangalawa, yung hindi mag-bow down kay Adan. Adan is composed of men and women. Adan at saka si Lilith. Ayaw mag-bow down, bagsak. Pangalawang bagsak na mga fallen angel. Pangatlo, yung pinangunahan naman ni Samyasa. Samyasa o Simyasa. Samyasa. Kasi ang Samyasa, pero ang iba naman, Simyasa. Ang original Hebrew kasi walang sound E. Talaga lahat. Samyasa. So, pangatlong mga fallen angel pangatlong mga anghel nga naging fallen angel na binagsak. Dami nila. Etong mga anak ng fallen angel, sisikapin nila na hindi mabunyag ang kanilang mga ginawang kalokohan ng tatay nila. Kasi blood is thicker than water. Kakampihan talaga ang kadugo. Kadugo niya yan eh. Yan. Ngayon, ang mga pastor naman nga nag-encourage na huwag niyong basahin ang Book of Enoch, nagduda ako sa iyo, baka may dugo kang fallen angel. Kaduda-duda ka. Dahil bakit gusto mong ilihim ang Book of Enoch? Na mismo si Aba Yahawa, sinabi niya ipabasa nation to nation, generation to generation, and children to children.
Eh ngayon, sabihin nyo, may claim din na mga Remnant Hebrew Israelite, pero ayaw ng Book of Enoch. Nagdududa ako sa inyo, hindi kayo totoong Remnant Hebrew Israelite. Bakit anti-Book of Enoch kayo? Ayaw ninyo sa Book of Ethiopian Bible? Yan ang naiwan niyang totoo eh. Dahil ang 777 books, kinurap na ng Vatican. Pero mabuti lang, may kopya si King Solomon na binigay niya sa kanyang anak na si King Mehelik, na founder ng Ethiopia. At yan, may bansang Ethiopia sa Africa. Yan ang Ethiopian Bible. Kaya lang divided lang Ethiopian, roon, mayroong Tiwahido Church doon na para bang Orthodox Catholic ang dating nila eh. Pero yung mga Remnant Hebrew Israelite doon, Tribe of Judah, hindi ganon. Talagang bukod tangi sila. So, yon. Ngayon, dito na tayo. Simula na tayo. Moving forward. Sira yung pindot-pindot natin. Bibili na tayo. Order tayo sa Lazada uli. Okay, basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 43, verse 1 to 2. Ipinakita ni Enoch sa kanyang mga anak kung paano niya sinukat at isinulat ang mga paghatol ng alahayam. Aking mga anak, sinukat at isinulat ko ang bawat gawa at bawat sukat at bawat matuwid na paghatol. So, binalita ni Enoch sa kanyang mga anak, yung narinig niya kay Abay Hawa, mula sa simula sa creation hanggang sa pinakahuli, yung final judgment, na ang paghatol sa bawat matuwid. Kasi matuwid talagang paghatol, hindi naman si Abay Hawa eh. Sa pamagitan ni Masyayak Yahweh siya eh. Ngayon, tuloy tayo, moving forward. Basa. Kung paanong ang isang taon ay higit na marangal kaysa sa iba. Gayon din ang isang tao na higit na marangal kaysa sa iba. Ang iba ay para sa malaking pag-aari. Ang ilan ay para sa karunungan ng puso. Ang ilan ay para sa partikular na talino. Ang iba para sa tuso. Isa para sa katahimikan ng labi. Isa para sa kalinisan. Isa para sa lakas. Isa para sa kagandahan. Isa para sa kabataan. Isa para sa matalas na isip. Isa para sa hugis ng katawan. Isa para sa pakiramdam. Hayaan itong marinig sa lahat ng dako. Ngunit walang mas mabuti kaysa sa may takot sa alahayam. Siya ay magiging mas maluwalhati sa darating na panahon. Biro mo ha, sa bawat tao may kanya-kanyang gift na binigay kay Abay Hawa sa kanila. Mayroong, sabi rito, wala tayong ha, ang iba ay para sa malaking pag-ari. Mayroon talagang mayaman. Marami siyang property. Ang iba. Dito sa lahat na yan kasama ng mga fallen angel dyan, mga anak ng fallen angel. Dapat na lahat ng tao sa mundo. Mga serpent seed o seed of the woman. In other words, serpent seed, seed of the fallen angel, and seed of the woman, this binhi ni Yahweh. Lahat-lahat na to, ganito. Malaking pag-ari. Ang ilan para sa karunungan sa puso. Yung puso niya matalino. Karunungan sa puso. Ang ilan naman ay para sa partikular na talino. Mayroon talagang taong matalino. Kung may matalino, may bubo talaga. May talino eh. Pero sorry lang sa mga bubo ha. Wala kayong gift binigay sa inyo. Baka iba ang gift binigay sa inyo. Ang ilan,
Ang iba para sa tuso. May mga tao talagang tuso. Likas to. Malikas yan. Malikas. Alam mo ba ang taong tuso? Ganito magsalita eh. Tapos na ang ating flood control. Itong milyon nga gastos natin, aba, pagdating ng sunod araw, wala, baha ang buong Metro Manila. Tuso ka eh, tuso. Kasi bangag ka kasi. Niling lang niya ang tao. Nasaan ang pera niyong ginasto niyo sa blood control daw? Sa flood control. Eh, kung naayos siya ang flood control, dapat wala ng baha. Sabi niyo, wag isisisi lang natin kay Duterte. Aba, ipasa pa. Sino bang presidente? Hindi naman si Duterte ang presidente ngayon. Iyan ang iba para sa tuso. Tuso talaga. In other words, mambubudol. Oh, budol. May tao talagang ganon. Isa para sa katahimikan ng labi. Yun. Yung hindi marunong magmarites. May gift talaga siya na hindi siya marites, tahimik lang siya ng labi. Hindi siya magdadaldal na talagang Sa Bisaya pa, hilumon. Pero hindi naman siya mahiyain. Hilumon lang siya. May tahimik talaga. Oh, tahimik lang. Oh. Ang isa para sa kalinisan. May tao talagang malinis, ayaw siya na marumi, pati sa bahay niya, sarili, personal niya. Gusto siya malinis, ayaw niyang marumi. May tao rin ganon. Ang isa para sa lakas. O yun. May tao talagang malakas. Katulad ng gift ni Manny Pacquiao, malakas. Oh. Nanalo. May mga taong gift talagang malakas yan. Pwede yan sa pang-boxing. Yan. Isa para sa kagandahan. Oh, mayroon talaga. Maganda talaga siya. Kung halimbawa, medyo bubo ka, pero nakakabawi, maganda ka naman. Yung apo ko nga, gwapong-gwapo ang apo ko. Pero mahinang utak. May apo kong gwapo eh. Sa lahat ng apo ko, siya ang pinakagwapo. Pero ang utak niya mahina. Kasi ang gift niya, para sa kagandahan, no? Isa para sa kagandahan, maganda. Isa para sa kabataan. Mayroon talagang hindi tumanda. Kabataan. Baby face. Kahit na mga 70 years old na, magmukha lang siyang 40. Hindi tumanda. May gift yun niya. Ang isa para sa matalas na pag-iisip. Mayroon talaga. Iba yung talino sa puso, iba yung matalas sa pag-iisip. Madaling makaintindi is kalahati pa lang sinabi mo, alam na niya lahat ang buong sasabihin mo. Kasi matalas ang pag-iisip niya. Ang isa para sa hugis ng katawan. Mayroon talaga, Coca-Cola body. May mga builders. Mga nag-gym. In other words, Coca-Cola body, hindi yung beer body. Kasi pag beer body yon, wala. Opposite yun sa Coca-Cola body. Yan. Mayroon talaga hugis ng katawan. Isa para sa pakiramdam. Na madali siyang makiramdam. Tapos ang mangyari, tampururot agad kasi aray ko. Naramdaman ko. Parang nilibak nila ako, aray ko. Kasi matalas ang pakiramdam niya eh. Na, hindi po nga sinabi, hindi ka pa nagsabi sa kanya. Pero naramdaman niya na ang sasabihin mo, nilalait mo siya. At nasakta na siya agad. Wala ka pa sinabi. Kasi matalas ang pakiramdam niya. Pero sabi dito, hayaan itong marinig ng sa lahat ng dako. Na para malaman sa lahat. Ngunit, walang mas mabuti kaysa may takot sa alahayam. Yan talaga. Pinakamabuti. Kahit anong makuha mo pa dyan. Kahit anong gift mayroon ka, Kahit matalino. pag wala kang takot kay alahayam, Isip. Siya ay mas maliit, mas maluwalhati sa darating na panahon. Kung wala takot kay Abay Hawa, wala. wala. Kasi ang pinakaano kasi, sabi nito, Ang pinakamabuti. ngunit walang mas mabuti. Walang mas mabuti. Ito, talo lahat yan.
Mabuti kaysa may takot sa alahayam. Importante talaga may takot. Kasi kapag may takot tayo kay Hawa o alahayam, ay hindi ka gumawa ng kasalanan. Kasi natatakot ka sa kanya, baka mapalo ka. Pero mayroon silang gift dito, pero madalas ka, wala kang takot kay alahayam, puro ka lang labag sa batas ni alahayam, ayan, wala. Siya ay magiging mas maluwalhati sa darating na panahon. Sino yung mas maluwalhati sa darating na panahon? Yung may takot kay alahayam. Eto lahat ng gift na yan, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Ay importante yung may takot kay alahayam kasi siya ang maluwalhati sa darating na panahon. Kita mo? Moving forward. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 44, verse 1 to 3. Inutusan ni Enoch ang kanyang mga anak na huwag nilang lalapastanganin ang mukha ng tao, maganda man o pangit. Ang Yahweh, sa pamagitan ng kanyang mga kamay, ay nilikha ang tao. Anyo ng kanyang sariling mukha. Ginawa siya ni Yahweh na maganda at ginawa siya na pangit. Sino mang lumapastangan sa mukha ng pangit na tao, ang kinasusuklaman niya ay ang mukha ni Yahweh. At hinahamak niya ang mukha ni Yahweh na naglalabas siya ng malaking galit ni Yahweh at puputulin siya. Siya na dumura sa mukha ng tao na may kapintasan ay haharap siya sa dakilang paghatol ni Yahweh. Yan. Matindi Naku po. Kahit serpent seed pa siya o sino naman, basta tao Tao naman yung mga serpent seed eh. Huwag tayong maglapastangan sa mukha niya. Kasi madalas ang tao hindi niya lapastanganan ang maganda. Karamihan pa naman sa mga serpent seed magaganda talaga. Hindi mo talaga malapastangan sila eh. Kasi magaganda naman sila, mataos ang ilong, maputi. Ang madalas lapastanganin yung mga seed of the woman, yung binhi ni Hawa. Kasi sinabi naman niya doon na nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan, maganda man ito pangit. Si Hawa talaga maganda, pogi. Kaya lang nung katawang tao siya, pangit siya, kamukha siya ni Roger Manatad. Yan. Ngayon, hindi natin pwede lapastanganin o duduraan, lalo na duduraan mong mukha niya. Sabi rito, haharap siya sa dakilang paghatol ni Yahweh. Pagdating ng judgment day, hahatulan tayo kung mayroon tayong nilapastangan, sinisira, at nilalait, binubole ang tao na lalo na pandak ka naman, ano ka ba, unano ka naman, pangit naman ang mukha mo. Yan. Yung binitawan mo, hindi maganda yan. Hatulan tayo pagdating sa paghatol sa huling araw. Di tayo pwede magsabi pag makita ka ng pangit, yan mo, purihin si Abba Yahweh, yung nilikha niya. Yan. Huwag mo sa pangit mo naman. O ikaw, panda ka, unano. Madalas pa ng kapatid dito, lagi maglapas tayo ng kapatid dito. Sabi niya, unano! Yung asawa niya, tawag pa nag-unano eh. Pandak! So, harap yan siya sa paghatol. So, hindi talaga pwede. Ngayon, moving forward. Basa, Santiago tayo. Santiago chapter 3 verse 8 to 10. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Ama na si Yahweh. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ni Yahweh. Sa
isang bibig nanggagaling ang pagpupurit panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Si Santiago si Apostol Santiago nagsabi. Mukhang nagbasa siya sa Buko Binok sa Sikan Buko Binok. 44. Oh. Nagbasa yan. Itong dila natin, itong labi natin, Ito talaga mapigil. mahirap pigilin. Pero kung maaari, sanayin, pilitin talagang pigilin. Yung dila natin. Biro mo Ngunit walang makapagpapaamo sa dila. Wala talaga daw makapagpa. Ito ay kasamaang hindi mapigil. At puno ng kamandag na nakakamatay. Hindi rin pala, Nakamamatay, hindi rin tayo pala pwede magsabi ng bubo sa tao. Oo. Parang nilait natin. Oo. Oh. Hindi rin pwede. Oh. Adoy. Oo. Biro mo, sanay sabi niya, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri ng ating Ama na si Yahweh. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ni Yahweh. Hindi tayo pwede magsabing bubo. Mahina lang. Sabi ng bubo. Sabihan na natin, mahina lang. Mahina. Mahina lang talaga umintindi. Kasi kandidato siya doon sa isa. Oo. May mahinang umintindi doon Ang mangyari, wala na lang sabihin. Kahit sabihin na, huwag na sabihin, bubo ka pala. Kahit mahina. Di pala maganda yon. Kasi parang nilait. At least, naturuan tayo na matigil. Kausap mo. Kaya ito, sinabi niya kaya. Magsisi tayo. Kasi nilalait mo yun. Kapagsanan, mga payato, Oo. mga mataba, mga ano. Oo. Masabi, oy, tabatsoy. Mali yun. Masabi, tabatsoy. Bubo. Nilalait mo yan. Ang ulo. Itong bibig natin, kal, halal, hawad, abay, hawa. Pero itong bibig natin, dila natin, ginagamit rin natin sa paglait. O yun, Paglait. malilit. Hindi ito dapat mangyayari, mga kapatid. Tahimik na lang talaga pala. Tahimik na lang talaga. Pwede naman sabihin sa mataba, ay, ang lusog mo. Ang iba naman, sabi niya, wow, siksik. Kasi isa na, wow, siksi. Siksi, kukula ba di? Pero kung tabatsoy, wow, siksik. Siksik. Ibig sabihin, May halong ano yun, may may kasamang panglalait o pambubuli. Biro mo, Santiago chapter 3 yan, 8 to 10. Kapareho doon sa binanggit ng Sikan Book of Enoch na hindi talaga dapat pwede natin anuhin yung tao, laitin. Kasi pag nilait natin, parang si Abba Yahweh nang nilait natin. Kasi kalarawan niya eh. Oo, nilikha ang kalarawan maganda at pangit ang kasi hindi naman pala kabilang dito ang mga serpent seed, mga seed of the woman, seed of fallen angel. Kasi mga gwapo naman sila hindi sila pwede laitin. Gwapo sila Ang madalas laitin talaga yung seed of the woman. Kasi ang balat nila galing kakulay sa alabok. So, hindi, madalas kasi nilalait yung mga bini ni Hawa si Hawa, bini niya yun Tapos, Kasi yung utak nila galing lang sa amin. Sa hamog. So, Ano, ulap. at least nakuha tayong aral, ingat tayo sa dila. Kahit mahirap po pigilan, mahirap po. Mahirap po. Makapagpaamo sa dila. Ngunit wala pang makakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil. Puno ng kamandag. Kasi nakakasakit Kasi nakakasakit nakamamatay. Pero yung gilinaw dito na hindi dapat mangyari, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Na sa isang bibig nanggagaling ang pagpupurit, paglalait. Pinupuri mo si Yahweh. Kal halal hawad Abba Yahweh means praise all glories and honor belong to you, Abba Yahweh. Pero yung nanggit mong praise and glory and honor, tapos ito rin ginagamit sa nilikha ni Yahweh. Ang iba, matindi yung duraan mo pang mukha.
Yung masahol yan. Magduraan mo yung mukha ng ano dahil galit ka sa kanya ganon. So, tuloy, moving forward. Basa. Mapalad ang tao na hindi nagtuturo ng kanyang puso na may masamang hangarin laban sa sinumang tao. Mm. At tinutulungan ang napinsala at gagawa ng pag-ibig sa nangangailangan. Sapagkat sa araw ng dakilang paghuhukom, ang bawat timbang ng bawat panukat at sa bawat bigat ng timbang ay magiging gaya sa merkado. Ibig sabihin, sila ay ibinitin sa mga timbangan at ang bawat isa ay susukatin at ayon sa kanyang sukat o bigat ay kukuha ng kanyang gantimpala. Mm. Saan binabase ang gantimpalang tatanggapin natin sa langit? Ayon sa timbang ng bigat natin. Kung puro lang pasaway ang ginawa natin sa lupa, ilik ka naman, langit ka naman, kaya magaan, parang ang bigat para na lang, 1 gramo lang. Pero ang iba talagang tapat, may takot kay Hawa, naglilingkod ng husto, yung bigat niya parang 10 kilo. Ang bigat. So dito binabase ang ating gantimpala. Binabasihan ni Aba Yahweh. That's why, mapalad ang tao na hindi nagtuturo ng kanyang puso ng may masamang hangarin laban sa kapwa to. Yung puso niya, sabi ni, ikaw puso ha, manluloko ka pa naman, huwag mong gagawa ng kalukuhan ha. So, kasi sino mang kukontrolin mo, sariling puso natin. Okay, tuloy. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 45, verse 1 to 3. Ipinakita ng alayang kung paanong hindi niya gusto ang mga hain ng tao o ang mga handog na sinusunog. Ngunit ang mga pusong dalisay at nagsisisi. Sino mang nagmamadaling maghandog sa harap ng mukha ni Yahweh, ang Yahweh sa kaniyang bahagi ay magpapabilis ng handog na iyon sa pamagitan ng pagbibigay ng kaniyang gawain. So, okay namang sa panahon kasi wala pa si Hawa sa handog. Okay na, yun handog naman talaga sila. Pero tingnan natin, moving forward. Tuloy. Ngunit ang sino mang nagpapalaki ng kanyang lampara sa harapan ni Yahweh at hindi masunurin, ay hindi daragdagan ni Yahweh ang kanyang kayamanan sa kaharian ng bagong langit at bagong lupa. Kapag ang Yahweh ay humingi ng tinapay o laman ng baka o anumang iba pang sakripisyo ng paghandog, kung gayon, iyon ay wala. Ngunit ang pinakamahalaga na hinihingi ng alahayam ay ang dalisay na puso at pagsisisi. Si Hawa, okay naman maghandog sa kanya. Before yon ha, yung hindi pa nahandog si Yahweh siya na si Yahweh nagkatawang tao si Yahweh siya. Pero yung panahon na yon, kung wala ka namang para ihandog, kasi medyo gipit ka sa, wala kang ihandog na hayop, o wala talaga, okay naman eh. Ngunit, ang pinakamahalaga na hiningi ng alahayam ay ang dalisay na puso at pagsisisi. Wala ka mahandog, pero may dalisay ka na puso, na kaya ang puso mo laging dalisay. Natutuo ka. Tapos, pag medyo nagkakamali, magsisi ka agad. Medyo nagkakamali. Kasi tayo nagkakasala, pero hindi mamumuhay sa kasalanan. Kasi kung mamumuhay ka sa kasalanan, yan ang walang pagsisisi. Kasi hindi nagsisi, hindi nag-ingat na
kailangan hindi niya maulit yon dahil alam niya mali yon. Kasi ang pagsisisi kasi, turning away from sin. Repentant is turning away from sin. Ang pagsisisi ay talikuran ang kasalanan. Nakaharap ka sa kasalanan, dahil nagsisi ka, talikuran mo yan, about peace. O, yun. Kasalanan na doon. O, wala na. Di ka nakaharap doon. Yan ang repentance. Ang gusto ni Alahayam, kasi wala tayong panghandog. Noon pa yun, ha? Sa Old Testament. Pero yung kay Hawa Shaina, nga nahandog na siya, wala na. No need ang handog. Di pahandog. Pero yung iba naghandog pa rin. Kulang sa aral yan. Di talaga nila naintindihan. So, sabi rito, ngunit ang pinakamahalaga na hiningi ng Alahayam, hiningi na dapat ibigay, ay ang dalisay na puso. Kailangan laging dalisay ang puso natin at pagsisisi. Pansinin mo sa taas, ngunit ang sino mang nagpapalaki ng kanyang lampara sa harapan ni Yahweh. Ibig sabihin, nagpalaki ng ilaw. Ngunit hindi masunurin, ay hindi nagdaragdag ang kanyang kayamanan sa kaharian ng bagong langit at bagong lupa. Doon sa new heaven, new earth, mayroon tayong kayamanang tatanggapin. Mansion, kayamanan yan. Service vehicle, chariot of fire, kayamanan yan. O ano pa? Nasa loob ng mansion, ano nakalagay doon? Mga gagamitan mo, mga kagamitan mo. Kompleto gamit sa loob. So, ang gusto ni Abba Yahweh na yung ating dalisay na puso na parang nagpapalaki tayo sa lampara. Sabi niya, ngunit ang sino mang nagpapalaki ng kanyang lampara sa harapan ni Yahweh, pinapalaking ilaw, at hindi masunurin. Ang problema, hindi masunurin. Yan ang problema. Hindi dagdagan ang kanyang kayamanan. Wala talaga. Wala siyang yaman sa langit. Ang babagsak, bangkita or parang. Nagpapalaki siya ng lampara, poring-poring siya. Sa GC, ang galing-galing niya mag-chat doon na purihin si Abba Yahweh, pero hindi naman masunurin sa totoong buhay. Wala yan. May mga tao talagang ganon. Moving forward. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 46, verse 1 to 4. Kung paano ang isang tagapamahala sa lupa ay hindi tumatanggap mula sa tao ng may kasuklam-suklam at maruming mga kaloob. Kung gayon, gaano pa kaya na ang Alahayam ay hindi tumatanggap ng kasuklam-suklam na mga kaloob. Ngunit pinaalis sila ng may galit at hindi tinatanggap ang kanilang mga kaloob. Dinggin mo, bayan ko, at tanggapin mo ang mga salita ng aking mga labi. Kung sino man ay magdadala ng anumang kaloob sa isang tagapamahala sa lupa at di tapat at nalalaman ito ng kanyang pinuno, at ang pinuno ay magagalit sa kaniya, ay tatanggi sa kaniyang mga kaloob, at siya ay magbibigay ng kahatulan. Halimbawa, yung mga tenant, mga trabahador doon sa lupa. Tapos yung parte ng amo niya, dinaya nila. Hindi nila sabihin ang totoo, magkanong kaparte sa usapan nila. Halimbawa, 60-40. 60 siya nagtrabaho, 40 sa may-ari ng lupa. Pero ang binigay mo, nasa 20 lang. Instead na 40 sa kanya, 20 lang. Dinaya mo siya. So, ano yung mga ginagawa natin sa kapwa-tao na may pandarayang panluloko? Haharap tayo, hahatulan tayo. Magbibigay. Siya ay magbibigay ng kahatulan.
That's why hindi nga tayo pwede manloko sa kapwa-tao, mandaya. We are honest and goodness. Yun ang dalisay na puso. We are honest and goodness kahit kaninong tao. Tao yan eh. Hindi nga pwedeng laitin eh. Lalo na sa ano, hindi rin natin pwedeng dayain siya. Na magpartihan kayo sa partihan na ano, hatian ninyo, tapos dayain mo siya. Wala nga talagang, hindi nga pwede tayo mandaya. Yung mga magbigay tayo ng handog na dinadaya natin. Kasama na rin dito ang tithes and offering ng dadaya na hindi magbigay ng tamang handog. Yung tithes niya. Harap tayo sa paghahatol. Okay, moving forward. Basa. Kung ang isang tao ay magpapakita ng kanyang sarili na mabuti sa iba sa pamagitan ng panlilinlang ng dila, ngunit may kasamaan sa kanyang puso. Kung gayon, hindi ba maunawa ng isa ang pagtataksil ng kanyang puso at ang kanyang sarili ay hahatulan? Yamang ang kanyang kasinungalingan ay malaman sa lahat. At kapag ang Yahawa ay nagpadala ng isang dakilang liwanag, kung magkagayoy, magkakaroon ng kahatulan para sa matuwid at sa hindi matuwid, ay walang sino man ang makakatakas. May judgment sa mga matuwid, may judgment din sa hindi matuwid. Yung hindi matuwid, lake of fire yan. Pero sa mga matuwid, langit naman, kaya lang wala kang property sa langit. Babagsak ka either parang, hindi parang Marikina ha, o bangkita, hindi rin bangkita na squatter area. Maganda naman ang bangkita sa langit. Pero bangkita ka, titira. Wala ka pang service vehicle na chariot of fire. So, yan. Lahat ay haharap tayo sa paghatol. Matuwid ka man o hindi matuwid. So, minsan kasi ang tao dito sa lupa, ang puro nasa utak niya, paano siya, sa Bisaya pa, mahamugaway ang kanyang kinabuhi, kahimtang, kasaganaan sa buhay. Panglupa lang. Hindi niya iniisip ang panglangit na property, ang panglangit na kalagayan. Pero yung mga hindi matuwid, mga anak ng fallen angel, ay impyerno talaga yan. Okay, moving forward. Dito tayo sa judgment. Basa. Ang huling paghuhukom. Pahayag chapter 20 verse 11 to 15. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, ang mapunta sa langit talaga, ang maligtas, yung may pangalan
nga nakasulat sa aklat ng buhay, sa Book of Life. Yung mga elect yun, Hebrew at mga Hintil na iba-ibang klaseng mga bansa. Once your name written in the Book of Life, you are sure going to heaven. Ang pagkakaiba lang, yung mga reward na lang. Ngayon, matalakay natin reward mamaya. Pero yung mga hindi talaga nakasulat doon, yun yung mga anak ng mga fallen angel na papunta sa dagat-dagatang apoy. Gehenna ang tawag doon, lake of fire. Wala pa ang lake of fire, wala pa ang Gehenna. Ang imperno ngayon ay mula sa fifth heaven, hell yan, sa third heaven, yung bandang north, ang mga taong namatay na hindi ligtas, hindi elect, nandoon, imperno yon, nasa part ng third heaven, may pagitan ng bangin yon. At second heaven, at saka sa ilalim ng lupa, underworld. Yang underworld, yung second heaven, yung nasa third heaven, bandang north, at saka fifth heaven, silang lahat ilagay doon, iluluwa sila doon sa dagat-dagatang apoy. Gehenna, lake of fire. Pagdating ng panahon na yan, ang lake of fire o dagat-dagatang apoy, wala pa. Coming soon pa yan. Yung nasa third heaven, sa second heaven, sa fifth heaven, at saka sa ilalim ng lupa, sila yon ang ilalagay doon sa Gehenna. Ang tawag doon ay isang imperno na dagat-dagatang apoy. Someday, mangyari yan. Ngayon, ito namang mga matitino, haharap na sa hukuman. Rewarding ito. Judgment Day for reward. Katulad ng sumasali ka sa singing contest. First, audition. Unang paghatol, audition. Pag audition mo, pumasa ka dahil hindi ka isintunado, pasok ka, kasama ka sa singing contest. Pag sintunado, di ka makasama. Yung mga napili sa audition, makasama na sa pag-awit, sa singing contest, ang hatol doon for reward. Sino ang first, sino ang second, sino ang third place. Sabihin ko sa inyo sumali ako sa singing contest sa Mindanao. Totoo ito. Pumasa ko sa audition. 3 lang kaming pumasa sa audition. Pag-awit namin 3, third honor ako. Third place ako. Kasi 3 lang kami. Nakatanggap rin ako ng premyo. Kasi first place, second place, and third place. 3 kami. Nakatanggap ako. Nakakatuwa, di ba? Kasi hindi naman talaga ako gifted sa awit eh. Hindi ako gifted. Pero at least, hindi ako sintunado. Pumasa ako sa audition. Kasi maraming sumali, bagsak mga sintunado. Tunog baka, tunog kalambaw, iba. Tunog palaka, hindi siya pumasa. Ako hindi ako sintunado. Kaya lang, hindi lang kagandahan ang boses ko. That's why 3 lang kami, naging third place ako. Wow, na third place ako, tungtuwa sila. Buti, ang galing ba sa mga awit mo, na third place ka? Kasi 3 lang kami. Tawa sila. Kaya pala 3 lang pala kayo. Ikaw pala ang kulilat. At least may premyo. Okay, moving forward. Tama ng patawa. Gayon, bakit may ilalagay sa imperno, sa Gehenna, sa dagat-dagatang apoy, at mayroong hindi, pero hatulan pa rin? Kasi ito ang nakasulat sa original Bible. Kung sino yan, basa. Genesis chapter 3 verse 15. At naglagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa kamagitan ng iyong binhi, ng mga nahulog na anghel, at ng aking binhi, at kanilang dinurog sila ng kanilang mga ulo, at
kanilang mga sabi. Mag-aaway talaga ito. Mayroon talagang, alitan. Ang mga seed of serpent or binhi ng fallen angel, galit talaga sa'yo yan na ikaw ang binhi ng babae. Seed of the woman ka. Galit sa'yo. Pag mag-share ka sa kanya, balik ta rin pang kwento. Parang nag-aaway na ka, nisisigawan. Kasi, may alitan yan may enmity between seed of the woman and seed of the serpent. Balik ta rin pa ang kwento. Pero hindi bale, sinisiraan ka. At least nag-glorify naman si Abba Yahweh dahil nag-share ka. Wala na tayong sagutin sa kanya, pag ganon. Na parang ginawa pa tayong kontrabida. Katulad ng Bible nila, ginawa tayong kontrabida. Kayong mga anti-Hesus Kristo, mga anti-Kristo kayo Sa Bible ninyo, kontrabida kami. Pero sa Bible namin, na original Bible, kayo ang kontrabida. Hindi kami. Kami ang bida, kayo ang kontrabida. Kasi ayaw nyo kay Hawa siya Kahit ano explain, di talaga maniwala. Papanig talaga sa tatay mong fallen angel. Kasi dugo mo, fallen angel Naglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae. Sa pagitan ng iyong binhi, kinausap ni Abba Yahweh dito, yung ahas. Pero alam niya na sa loob ng ahas ay may fallen angel na si Gadriel na tinuloy niya ng mga nahulog na anghel. Kasi hindi naman isa lang ang anghel nga nakaanak. Maraming mga anghel nakaanak taga sa lupa. Dumami rin ang binhi nila. At ng aking binhi, yung seed of the woman, binhi po yun ni Yahweh. Inamin niya, binhi niya Pero tinanggal ito sa Babylonian Bible. Tinanggal itong binhi ng anghel at saka aking binhi, tinanggal nila. Ang pinalatag nila, ang seed of the woman lang at saka seed of the serpent. Tinanggal ang aking binhi. Sinabi ni Yahweh, binhi ni Yahweh at saka binhi ng nahulog na anghel. Kita mo, bawas. Binawasan nila. Okay, tuloy tayo. Basa. 1 John chapter 3 verse 9 to 10. Siya na'y pinanganak sa alahayam ay hindi magpapatuloy sa kasalanan dahil ang kanyang binhi ay sisibol sa kanya. At hindi maaaring magpatuloy sa kasalanan dahil siya ay pinanganak sa alahayam. At malalaman natin kung sino ang mga anak ni alahayam at ang mga anak ni Satanas. Ang bawat taong hindi gumagawa ng mabuti ay hindi sa alahayam. At gayon din, ang bawat isa na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid. So, ang talatang ito, gasgas na to sa pangaral. Mayroon talagang anak ni Satanas at mayroong anak ni alahayam. Anak ni alahayam at saka anak ni Satanas. Sabay silang dumadami sa mundong ito. Anak ni Satanas, in other words, binhi ng fallen angel, kasi ang mga fallen angel, Satanas sila At anak ni alahayam, ni anak ni Yahweh, alahayam. Ngayon, ano ba ang karakteristik sa anak ni alahayam? Magkasala ba? Yes, nagkasala din. Pero hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero ang anak ni Satanas, tuloy-tuloy yun sa paggawa ng kasalanan. Hindi marunong magsisi yan. Enjoy na enjoy yan sa kasalanan. Kasi ang tatay nilang fallen angel, na ginawang fallen angel, nilaglag, yan ang ugali ay makasalanan talaga. Sumusuway, ayaw sumusunod sa utos ni Yahweh. Yung unang fallen angel, si Samael na tinatawag ng Lucifer doon sa Isaiah 14, verse 14. Si Samael yon na tinatawag na anak ng bukang liwayway, Lucifer, ay gusto niyang pantayan ang kataas-taasan.
Kung mayroon kang ugali nga gusto mong pantayan ng amo mo, o yung senior pastor mo, may ugali kang ganon, mukhang may dugo kang fallen angel. Hindi naman tamang turo niya lahat yan. Kunin lang natin ang tamang turo, yung maling turo, hindi na tama. Parang naging mayabang, parang siya lang magaling. O, tingnan mo ang karakter niya. Karakter ni Samael yun eh. Hindi marunong magpasakop. Pag mayroong ugaling ganon, kala niya siya lang magaling. Aba, gusto pala niya, magaling din siya. Hindi naman tamang turo niya lahat. Mayroon matama, may mali. Aba, iba. Eh, ang gusto niyang tamang turo, yung mangaral siya sa impyerno? Akala ba niya makabalik pa siya? Kung nasa impyerno na siya? Hawakan siya doon. Ang gusto niya, may binhi ang tupa, may binhi rin ang kambing. Ano ba? Galing ba tayo sa hayop? Symbolic na niyang tupa, kambing. Ang tupa ay symbolic sa believer. Ang kambing symbolic ng unbeliever. Symbolic lang yan. Hindi binhi ng tupa, binhi ng kambing. Kasi pag ibinhi mo, galing ka pala sa kambing. Isa ba? Galing sa tupa. Mali. Maling terminology gamitin mong binhi. Ang nakalagay sa Bible, binhi ng babae at saka binhi ng ahas. Na ang binhi ng ahas ay binhi ng nahulog na anghel. At ang binhi ng babae ay binhi ni Yahweh. Yan ang nakasulat. Huwag mong baguhin. Ang nakapunta sa impyerno nangaral, si Yahweh siya. Huwag mong gayahin si Yahweh siya. Papantayan mo si Yahweh siya. Si Yahweh siya nangaral sa impyerno. Walang propeta nakapunta doon. Oh. Pag ikaw pupunta ka, hindi ka makabalik. Sila. Doon ka na. Yan, pag ganyan karakteristik mo, may dugo kang fallen angel. Ang pangalawa naman binagsak, ayaw mo respeto sa nilikha ni Yahweh. Mag-bow down ka kay Adan. Ayaw nila. Bakit dapat si Adan mag-bow down sa amin? Aba, yabang. Kasi, minamaliit niya si Adan. Dahil galing sa alabok, ang balat ni Adan ay itim. Dark brown. Silang anghel galing sa apoy, yung gamit, ang material ginamit apoy, maputi, masinag, makintab. Mayabang nga eh. Ayaw sumunod. May mga anak din ng fallen angel na hindi talaga masunod sa salita ni Abba Yahweh. Sinabi ni Abba Yahweh, huwag kaligtaan ang pagdalo, pero ginawa mo, kinaligtaan mo. Pakapariho ka ng mga anghel na yan na hindi mo sunod. Mag-bow down lang kay Adan, ayaw. Pangatlo naman, yung mga babairo. Mga anghel na bawal sa kanilang mag-asawa. Wala silang gender sa langit. Kailangan may power sila. Pag bumaba sila, maalisan sila pakpak. Magkakaroon ng gender. Ang tawag doon, Gregory, ayon sa Book of Enoch. Sinamantala nilang power nila, nag-asawa rin. Yan mga babaero. Mayroon din dito mga babaero eh. Hindi pwede. Once nagalawin mo isang babae na hindi kayo kasal, kasalanan po yan. Kailangan pakasalan mo muna siya bago mo siya galawin. Kung sabihin, ang pagsiping kasal na katuruan ng Satanas yan, turo yan ni Bilyar. Sinabi niya kay Adan ni Eva, magsiping kayo, kasal na yan. Ayaw ni Adan. Sabi pa ni Adan kasi nagtanong, how to do it? Sige, nagbigay example, ito, ganitong gawin mo. Ayaw, naglagay ng binhi si Bilyar kay Eva sa mattress. Lumabas si Cain at saka si Luluwa. Sa Babylonian Bible, tinanggal nila kasi dipinsahan ng tatay lang fallen angel. Yan ang nangyari. So, ang anak ni Abba Yahweh ay nagkakasala pero hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil ang kanyang binhi ay sisibol sa kanya at hindi maaring magpatuloy sa kasalanan dahil siya ay ipinanganak sa alahayam. Pero ang anak ni Satanas, nagpapatuloy, walang pag-ibig sa kapwa yan.
Yan ang palatandaan ng mga anak ng fallen angel at saka mga anak ni Abba Yahweh. Okay, moving forward. Basa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat lahat tayo ihaharap sa hukuman ni Yahweh Shai at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ano ang basihan nga tayo'y makatanggap ng gantimpala? Basihan niya ay ating ginawa, either mabuti o masama man ang ginawa natin. Pag masama, gumagaan ang timbang mo. Pag gumawa ka ng kabutihan, bumibigat ang timbang mo. Tinitimbang po tayo. Parang nasa merkado tayo, binibitin sa timbangan. Yan ay hatulan. Tuloy. Basa. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. Sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nailagay na. Walang iba, kundi si Mashiach Yahawashi. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ang kita nyo, ito mga elekto lahat. Ito rewarding na to. Sa ating paglilingkod dito, naglilingkod tayo na parang ginto ang ating paglilingkod. Ito pinakamaganda, ginto ang ating paglilingkod. Ang iba naman pilak, ang iba naman mahalagang bato. Pag mahalagang bato, hindi ordinaryong bato, mahalagang bato yan, perlas, pelak, ginto. Pero kung ang paglilingkod mo kahoy, damo, dayami, masusunog po yon. Wala siyang gantimpala. Sabi na, ngunit kung masusunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Kasi tinitimbang nga ang ating mga gawa. At doon sinusunog kung masunog ba ang ating mga gawa o hindi. Kaya lang, kapag masunog, langit naman siya. Ilik siya eh. Kaya lang, saan siya? Wala siyang reward tatanggapin. O sige, next. Dito siya. Sa parang. Ito yon parang. New heaven and a new earth. Ito ang mga parang. Actually, si Adag si Iba, nakatira naman sila sa parang eh. Wala pa yung mansion panahon na yun eh. Ito. Next. Ito na, may mga tao na sa parang. Oh. Dito sila, titira sa parang. Parang katulad sa tirahan nila ni Adag ni Iba, sa parang. Next. Ito, sa parang. Matanaw nila ang mansion. Mansion, makita nila. Ito, sa parang sila. Oh. Okay, next. Yan ang mansion. Dito makatira yung mga makatanggap ng gantipala. Okay, next. Ayan, mansion. Biro mo, may mansion ka, tirahan. Kaysa wala kang tirahan sa parang ka lang nakatira. Next. Hindi lang mansion matanggap mo, may chariot pa of fire na service vehicle. May isang kabayo. Okay, next. 2 kabayo.
Naghila sa service mo. Next, pangatlong kabayo. Tatlong kabayo. Next, pang-apat na kabayo. Apat na kabayo. Ito, mabilis to. Maganda kasuotan mo. Kasi ito ang may mansion ka, tapos apat pa na kabayo ang maghila sa yung service vehicle. Ayan. Ngayon, moving forward. Ang iba dito na makatira dito sa bangkita na ito. Ito, mansion, maglalaway sila kasi nasa kilid lang sila ng mansion. Sa parang kasi malayo ang mansion, matanaw lang nila. Medyo maganda-ganda konti ang parang. Ang pinaka kawawa talaga, pero langit pa rin, hindi naman malungkot doon eh. Kailan dito ka lang. Bangkita. Ito. Okay, next. Basa. Santiago chapter 1, verse 12 to 15. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ni Yahweh sa mga umiibig sa Kanya. Dito kasi sa daigdig nito, marami ditong mga tukso. Pero mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sinubukan ka, tinukso ka. At sino ang nagtukso? Mamaya malalaman. Huwag mo sabihin na si Hawa ang nagtukso sa'yo. Hindi magawa ni Hawa yan kung siya manukso. Dito malalaman. Anong mapalad? Yung nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Pagsubok sa kahirapan. Kahit ano-anong mga pagsubok. Pagsubok, tentasyon sa laman. Tentasyon sa pera. Lahat. Pero tapat ka, hindi ka nadala sa pagliling lang, sa pagsubok. Anong kasunod? Basa. Moving forward. Huwag sabihin ni Numan na tinutukso siya ng alahayam sapagkat siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang alahayam ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Sinong sisihin? Sarili lang niya. Hindi siya Hawa ang nanubok o tinukso. Natutukso ang tao kapag siya ay naakit at napapatangay sa kanyang sariling nasa. Nasa ko yung dalagita. Nasa ko yung mga pera. Nasa ko, gusto ko talaga litson. Bawal nga yan. Gusto ko yung isdang walang kaliskis. Yung mga hipon, bawal nga yan. Natutukso ka kasi masila ka sa pagkain. Oo. Kapag ang nasa ay tumubo, tutubo pa lang nasa at nag-ugat sa kanyang puso. Wala na, mayroon ng ugat sa puso. Nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Yan. That's why, ang mga pagsubok ay tayo rin ang gumawa because of nasa. Feelings. Pandaraya ng puso mo. Alam mo, naramdaman mo, masama yan. Paglabanan mo ang puso mo kasi ang puso, mandaraya yan. Puso ng tao. Yan ang dahilan kung bakit ang raw kakadas manahan sa puso natin sa pamagitan ni Masyayak Yahweh para makontrol. Kung walang raw kakadas ang puso mo, wala.
Next. Basa. Santiago chapter 1 verse 21 to 22. Kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng alayam, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng alayam. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hindi ibang tao nagdaya sa'yo, kundi ikaw lang mismo sa sarili mo nagdaya. Kapag ang salita ni Alahayam ay pinakinggan pero hindi mo sinunod ang sinabi doon sa salita, sa utos, sa kautusan ni Alahayam, hindi mo sundin. Dinaya mo ang iyong sarili. Sino si Sien? Di sarili mo rin. Dahil, sino bang nandaya? May tao bang nandaya sa'yo? Wala. Si Satanas bang nandaya sa'yo? Wala. Sino nandaya? Sarili mo lang. Huwag mong pambintangan lagi Satanas. Na si Satanas, kawawa naman minsan Satanas, lagi pinagbintangan. Sabi na, ano ba itong mga tao na puro lang Satanas pinagbintangan? Although, mayroon namang kalukuhan ni Satanas. Pero hindi naman natin kinampihan Satanas. May kalukuhan, pero hindi lahat ng panahon si Satanas pagbintangan mo. Ang sarili mo, dinaya mo. Sa nasa, sa piling. Gets? Kayo nanood sa YouTube channel? Kayo ay mahirig magbintang kay Satanas. Pero hindi ko kinampihan Satanas kasi madaraya talaga yan fallen angel yan Pero hindi lahat ng panahon na nakasala ka, si Satanas laging gumagawa ng kasalanan para sa'yo, kundi mismo sarili mo, sarili natin, na dinaya tayo sa sarili natin ng nasa. Yung sariling nasa. Dahil isipin mo, parang hindi Satanas ang nandaya dito Parang ako lang rin. Pigilin, ikang puso ka madaraya ka Yan tinatawag na self-control. Pigilan mo ang iyong sarili. Pigilan natin ang ating sariling hindi magandang ipapagawa. Kasi napakinggan natin ang salita ng Alahayam na sinabi, hindi natin sinusunod, dinadaya natin ang ating sarili. Gets nyo, mga nanonood sa YouTube channel? Tama na, bugbog sarado na kayo. Joke lang joke lang. Ano lang yan? Expression ko lang yan. Baka masaktan kayo sa akin. Ayun patawa yan na medyo may kunting pangasar. Moving forward. Aawit na pala tayo. We will serve Yahweh Shai, even when trials come. For none can separate us from the love of Yahweh. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of Yahweh. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me and my house, we will serve Yahweh
Shai. As for me in my house, for me in my house, we will serve Yahweh Shai. As for me in my house, we will Yahweh Shai. Tayo po'y manalangin, Pastor Richard. Let's pray again. O, ang karangalan ay para sa iyo, aming alahayam. Dakilain ang iyong pangalan, sambahin ka sa lahat ng mga labi ng iyong mga anak. Ang papuri, pagsambat, pagdakila ay nararapat sa iyo. Aming Yahweh, ang tunay na alahayam ng iyong mga nilikha. Sa oras na ito, ang patuloy naming hinihingi aming Yahweh, ang patuloy na ang aming pinag-aaralan ay maging daan upang ang marami sa mga nakalimot sa banal mong pangalan ay muli itong maalala. At ang mga katotohanan ng aming pag-aaral sa aklat ni Enoch ay muling magpaalala sa kanila sa iyong natatanging kakayahan at sa iyong ginawa, lalo na ang banal mong pangalan, Yahweh Shai, na patuloy na gumawa ng ipagliligtas sa bawat isa sa amin. Ang ikaw ay nagkatawang tao at nabayubay doon sa punong kahoy at ang iyong kamatayan at dugo ang nagdala sa amin ng kaligtasan sa pamagitan ng iyong pangako kay Adan. O aming Yahweh, sa lahat ng ayaw kang paniwalaan, aming kinatanggap na sila ay mga lahi ng mga fallen angel. Ngunit doon sa mga tunay na mga anak mo, aming hinihiling, alisin mo ang pagkabulag sa kanilang mga mata. Alisin mo ang kawalang interes sa pangunawa ng inyong mga salita. At sila'y palayain ayon sa katotohanang ipinapahayag mo sa amin sa pamamagitan ng aming bishop. Maranasan ng bawat isa ang makalaya sa gapos at tanikala ng kaaway na sumira sa iyong pangalan at nag-alis ng tunay na salita mo at ginawa nila itong doctorated. Yahweh aming alahayam, basbasan mo at pagpalain ang lahat ng makakinig sa YouTube channel na kanilang maunawaan ka sa pamamagitan ng mensahe na aming patuloy na tinatalakay sa YouTube channel na ito. Purihin aming Yahweh ang nag-iisa mong banal na pangalan. Ikaw na siyang lumikha ng langit at lupa at nagpapadalisay sa lahat ng sumusunod sa iyo. Sa iyo lamang, aming iniaalay ang aming mga buhay, papuri at pagdakila. Sambahin ka sa pangalang banal ni Mashiach Yahweh Shai. Yaman. Apa Yahweh, siya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay.